Inaprubahan na City Council. na City Council kagabi. Alam niyo ba, inabot sila ng anong siya tapos? Alas 4? Yung session? Oo. Yung appropriation. Para lang pong nagisa ng sariling matika si Ate Lacona, ha? Tingnan nyo mga kuys, mga gayas, ha? Kasi ngayong umaga po, preskong-presko pa po. Binanatan po muli si Yormes Comorino ni Mayura Ate Hani Lacona. Palakpakan. Oh. Patungkol naman po sa utang mga kuys. Nabung akala po naman natin na hindi po natin, ipagpalagay po natin, hindi po natin alam na siya po yung nag-approve sa mga utang na yun. Kita nyo ba yan? Yan. O yan. Take note. Si Mayura yan. Katabi ni Yorme, di ba? Take note, ha? Diyan po natin malalaman, mga koys, mga gayas, kung talaga bang wala siyang alam sa mga utang na iyan. Eh bakit panay po siya iyak ngayon sa utang na iyan? O bakit hindi lang po naaminin na talagang kupad po silang magtrabaho kaya wala pong magawa? Yung pira andyan eh. Ha? Paano tayo maniniwala na walang pira yung City of Maynila na nagtaas nga rin po sila ng 50% sa mga seniors? Sa may 200,000 na mga seniors, tag 1,000, o magkano sa isang buwan? 8 times mo sa isang taon, 2.4 billion pesos. Wow, palakpakan. Diba? Kita nyo mga kuys, mga guys, at dito ipapaliwanag po natin kung ano po yung mandanas ruling mga kuys, mga gayas. Na hindi po magkairap-hirap yung City of Maynila dahil sa mga utang yan. Dahil napag-aralan na po yan ni Yormes Comorino. So yan po, pag-usapan natin sa video ito. Mega love shoutout po sa ating lahat. So without further ado, let's begin. Yormes Comorino, pasok. Na po yung ating 5 billion na loan. O yan mga kababayan. Huwag na kayong maniwala sa chismis. Umutang ako. Ayan, sa akin na galing. Kasi there must be a reason. Yeah? Umutang ako. Kanino ako umutang? Sa korporasyon ng gobyerno. Ano po ibig sabihin? Kanang bulsa, humiram sa kabilang bulsa. Parehong gobyerno. Umutang ako. In fact, dalawa yan eh. Ito, gagana na. Meron tayo sa Land Bank, inaayos pa nila yung papel, pero mas mabilis yung DBP. Nagpunta po ako noong isang araw sa DBP. Naaprubahan na po yung ating 5 billion. Yes. Inutang ko po inutang ko 5 billion pesos. Ayan. Okay, si President Herbosa saka si Chairman Romulo at top executive ng DBP. Ayan sila. Pakinggan po muna natin si Yormes Comorino bago po natin basahin yung mga post ni Mayura, mga koys, mga guys. Pakinggan po natin to para mauunawaan talaga natin ang lahat-lahat, mga koys. At mga board of directors. Ako, ang ganda ko na seremonya yan. Ayan ngayon, Mayor, ba't ka naman nangutang? Yun ang, di ba? Kulang ipangutang ko kayo. Bakit hindi? Dahil yung pangarap kong ospital ng Maynila para sa inyo. Yung Manila Zoo. Ngayon, inaprubahan na City Council. ng City Council kagabi. Alam niyo ba, inabot sila ng anong siya tapos? Alas 4? Yung session? Mga koys, mga gayas, umabot po sila ng madaling araw sa pag-aproba. Bakit kasali si ate? Siyempre, siya po yung busy mayor, natural, matik, siya po yung regular presiding officer. Palakpakan. So, ng trabaho taga-aproba, mga koys, mga gayas ng mga proyekto o programa, ordinansa ni Yormes Comorino, kagaya noon, utang nila sa mga bangko ng ating gobyerno, mga koys, mga gayas. Bakit po sila nagpamang-maangan ngayon, mga koys, mga gayas? Involved po sila, kasama po sila sa utang. Bakit ngayon? Bakit si Yormes Comorino lang ang kanilang pinupukpok sa utang na yan? Nakasamang-sama po sila.
Ngayon magmamalinis sila? Ha? Bakit naman kayo matatakot, ate, kung may utang? Hindi naman yan nakurap. Andyan po, napatayo, napalinis. O, ospital, paaralan, mga kondo, napakaraming kondo dyan sa City of Maynila. So, anong ibig sabihin nyo? Dahil politics. So, ganon. Ha? So, parang naninira kayo kay Romesco Moreno. At parang sinisiraan na rin yung sarili ninyo. Kasi ikaw yung nag-approve, kasama ka eh. Wow, ang galing. Oh. Inaprobahan na City Council. ng City Council kagabi. Alam nyo ba, inabot sila ng ano oras kayo tapos? Alas 4? Ang session? Oh. Yung appropriation. Sa In-City Vertical Housing Program. Yep. Hospital ng Maynila, Manila Zoo. At yun, mga health centers, and so on and so forth. In fact, inabot po siya na halos na 5.6. Actually, 7 na. 7 nung una. Tinislas ko muna yung isa. Dahil saka na yun. Dahil Pansin nyo si ate, parang inaantok pa. So kasi nga, naabutan sila ng madaling araw. Umaambot po ng madaling araw sa pag-aproba sa mga video na yung mga quiz, mga gaya. So, antok pa si ate, ba? yun naman palamuti. Ayan kita. Palamuti. Inuna natin yung basic health facility. Ayan. Bakit? Kala ko ba 5 billion lang yung inutang mo? Bakit 5.6? Alam niyo bakit? Alam niyo magkano natipid natin? Yung hindi tipid yung nakolekta natin, yung efficiency, 600 million in 5 months. Ibig sabihin, meron talaga tayo regular na kukuha. Pero pa talaga tayo dapat makuha na hindi nakuha ng mga Figures. kung sino man. Anong dahilan nila, ewan ko sa kanila. Pero nung tayo naupo, pumasok yung pera, 600 million. Yun, isinama ko yun. Cuentas claras. Ayan ngayon, Mayor! Paano natin babayaran yan? Huwag kayong mag-alala. Magaling magbayad ang Maynila. Diba? Yan, hindi naman maapektuhan. May pag-aaral na ginawa dyan. Klarong-klaro mga kois, hindi po maapektuhan. Sila lang po manap ngayon ng paraan para maapektuhan mga kois. Kasi pinag-aralan niya ni Romesco Moreno, bago po yan. Pinagawa o inendorso yung mga programa yung pagutang sa City of Manila sa bangko ng ating gobyerno mga kois. Pinag-aralan niya, ganun po kagaling ating yung Duteng Romesco Moreno at kapaliwanag din po natin kung ano yung mandana sa ruling. Bakit ba minamadali mo? Ayan. Para lahat ng katanungan nyo sa mamaya sa mga commentaries nyo, ba't nyo minamadali? Oo naman. Dapat lang. Dapat ang gobyerno lagi nagmamadali kapag magtatayo ng mga pasalidad na kapakipakinabang sa tao. Hindi yan ipinagpapabukas. Alam niyo bakit? Yung pagpapabukas ng pagpapabukas, at 15 may sweldo ako. At 30 may sweldo na naman ako. Akalain mo natapos ang 15, wala akong ginagawa, may sweldo na naman ako. Kaya wala ako Parang sila rin yata yung Romesco Moreno Laging may sweldo tapos walang nagagawa. Tapos ipupukol isisisi sa'yo. Wow! Ayos! Sinasayang na oras. Kaya kailangan magmadali. Bakit? Darating din naman yung pera na yun. Ipinagpauna ko lang. Bakit to? Yan, maganda to. Ito, medyo magandang i-share natin to sa ating mga kababayan. Taon-taon, bilyon ang makukuha natin sa national government. Diba, ate? Ang tawag doon, IRA. Yep. Internal Revenue Allotment. Yan pag-gobyerno na ito. Sinishare lang namin sa inyo. Internal Revenue Allotment. Ibig sabihin,
sa ayaw at sa gusto ng national government, yung bahagi ng kita, babalik sa lokal. In this case Maynila. Maynila. So yan mga kois, mga gayas, no? Yan yung tinutukoy ni Yorme Isko Moreno na mandanas ruling mga kois, mga gayas. Ayon po the 2019 Mandanas Garcia ruling of the Supreme Court or EC, which took effect in 2022, increased the NTC shares of LGUs up to 40% of all national taxes beyond those collective by Bureau of Internal Revenue Allotment, mga kois, mga gayas. So, ang tanong, magkano ba ang makolekta ng City of Manila ng mga income tax return? So, abot yan ng bilyon, mga kois, mga gayas. So, ayon po sa ating saligang batas na merong 40% po na ibabalik kung magkano yung kita mo, yung ira mo, ibabalik po sa local government unit. So ngayon, doon po kukunin, kung hindi mang magkasya, idagdaga na lang. So ibig sabihin, hindi masyadong maapektuhan yung kita o ira ng City of Manila dahil dyan sa Mandanas ruling. So, yan po yung pangbayad sa kapital o interest na inutang nila dyan sa bangko ng pamalaan. Sa pamalaan sa Pilipinas, mga kois, mga gayas. Ganun po kasimple yun, mga kois, mga gayas. O bakit hindi po nabanggit ni Ate Ian ngayon? Ha? Para lang maninira kay Yorme Isko Moreno. Wow! Si Mang! Klarong-klaro yan, mga kois, mga gayas. Nasa saligang batas yan. National Tax Allotment, mga kois, mga gayas. Yan po yung NTE, mga kois, mga gayas. Legal BC Section 6, Article 10 of 1987 Philippine Constitution provides that local government units, LGUs, shall have a share as determined by law in the national taxes which shall be automatically released to them, mga kois, mga gayas. So, paano ngayon maapektuhan? Bilyones po ang kita ng City of Manila every year. Dahil sa kanilang income tax return dahil sa napakarami pong business dyan. Hindi masyadong maapektuhan yung pira sa kaba ng gobyerno ng City of Manila dahil mapupuna po yan o makukuha dyan sa Mandanas ruling na every year po yan ipamahagi, ibibigay yung 40% ng kita nyo. Ibalik mo yan sa lungsod, mga kois, mga gayas. So, di ba? Kasi pag wala pang kita, paano po sila makapagdagdag sa mga seniors, mga kois, kung wala pang pira? In advance ko lang halos. Yung taon-taon. At hindi lang pwedeng kunin lahat yun. Portion lang. Is it logical? Opo. Bakit? Tingnan ninyo, ha? Ito naman, simple economics lang, ha? Simple economics lang. Baka nagiging boring na sa inyo, pero at least you can check this. Simple economics lang. Kinuha natin 5 bilyon. Nakapagpagawa ako ng, halimbawa, isang gusali. Ngayon, ang halaga ay 5 bilyon. Parehong gusali, gawin ko 5 taon simula ngayon. Hindi ko na siya magagawa sa halagang 5 bilyon. Parehong design. Tama naman po, mga kois, mga gayas. Kasi alam niyo yung inflation, mga kois, mga gayas, yung pagmahal. Kung ang bakal ngayon, kasi bakal gagamitin yan, tsaka pako, pag magpapagawa ka ng mga struktura o mga building. O kung ang kilo ngayon sa pako is nasa 50, after 5 years, siguro nasa 60 o 70. O magtaas yan ng 3%, mga kois, mga gayas. So malaki po ang madiskwento kung ipapagawa mo ngayon. Kasi ganun din po mangyayari ang plano ni Yorme Isko, magpagawa So, ngayon lang po gagawin. Di ba? Dami ng floor, pareho materyales. Pero yung 5 bilyon na kaya kong ipapagawa ngayon ng isang gusali, patungkol halimbawa kalusugan, hindi ko na kayang ipagawa sa parehong pera.
5 years from now. Bakit? That is less 15% in terms of value. Ha? Hindi kita maintindihan na Mayor. Ang tawag ko doon, inflation rate. Halimbawa lang, sinabi ng BSP, hindi ko alam kung ano ngayon ang inflation rate. Halimbawa, sinabi ng BSP, meron 3% na inflation rate. So, times 5 years, that's 15%. Ibig sabihin, ang pera natin 5 years from now, 5 billion pa rin. Pero yung halaga ng pako ay, 15% ng ano? So, ibig sabihin mga course magayas, para tayong Chinese dito na translator. Kung ngayon makagawa ka ng buong isang kondo, so nagkakalaga siguro ng mga 3 billion pesos mga course mga gayas. Sakto pa yung pira mo kasi hindi pa nagmamahalan yung mga materialis. Kung ipapagawa mo yan after 5 years, hindi mo na magagawa yung kondo na nagkakalaga ng 5 billion dahil nagmahalan na po yung materialis. Kumbaga, o 3/4 o kalahati lang po yung matatapos. Ganun lang po kasimple intindihin yun mga kuys. Bakit hindi naintindihan ni ate yun mga kuys? May lawyer ka nga pala. Mali ako natanong. Ito, doktor din. Mali natatanong ako. Wala bang mathematician dito? Ay, bagay. De 15%. De, pagpalagay mo na, 750. So, ang value nung ipatatayo natin building, parehong design parehong design. Is 5 billion and 750 million. 5 years from now. Sino natalo? Tayo. Ang tawag doon. Cost? I don't know. Hindi ako ekonomista But definitely, I am pretty sure about inflation. So, kung ito ay piso ngayon, 5 years from now, kung 3%, magiging 1 peso and 15 centavos. O ganun din yung ganun din mangyayari doon sa sinabi natin. Tama ba? 750, 15% of 500 is 10. So that's what... Kailangan ako mag-calculator. That 500. 750 nga. Ang galing. 750. Yun. Ngayon, naitayo natin ngayon. Nakamura tayo. Bakit? Ang pinagbasihan ng pagkukuhanan ng pera ay future income. Future income. Ang pagkukuhanan ng pera. Ipinagpauna ko lang. Yung kikitain natin next year, a year after that, and so on and so forth. Ito maganda. Mas mahaba kung babayaran yan. Long term. Pag long term, hindi nagagalaw yung billion natin. Pumapasok pa rin yung pera. Nababawasan lang a few 100 million. Tambayad ng principal at interest. Tanong, may kikita ba? Siyempre. Sino? Bangko. Nagpautang yung bangko ano yung bangko na yun? Privado? Hindi. Gobyerno rin. Kaya sinasabi ko siya, ito ang pamahalaan. May bulsa sa kanan, inilipat lang yung pera sa wakali. Parehong bulsa. Kapakinabangan pa rin ng tao. Bottom line. After yung mga konting pagpapalit. Bottom line. Pakikinabangan ba ng tao ngayon? Yung magandang posible. Opo. Yun ang hinahabol ko. Kasi napag-iwanan tayo. Ng panahon. Ayan So, si mga kois mga guys, maliwanag pa po sa sikat ng araw mga kois mga guys. So, ito, babasahin po natin itong post ni Ate Mayora mga kois mga guys. Ayan, ito mga kois. Ayan Ayan po yung post niya kanina mga kois. Ayan. See? Ayon po niya dito mga kois mga guys. Ayan po niya dito. Basahin po natin. Ayan. Where? Lacuna budget over 2.3 billion for 2025 payments of Dumagoso debates. Wow. Ayos. Mayor Lacuna revealed today that the city government had to set aside 2.3 billion pesos for debt servicing of the total 17.8 billion loans incurred into by former Mayor Francisco Dumagoso
with the Development Bank of the Philippines and the Land Bank of the Philippines in 2020 and 2022 respectively. These contractual obligations of 2.3 billion debt servicing this year's is hedged. Then of our resources, the principal due this year is 1.196 billion while the interest is 1.114 billion. Total amount due this year's is 2.311 and 197 Lacuna noted. Dahil contractual obligation, no choice tayo kundi bayaran, no choice din tayo kundi maging masinop sa pagbabudget. Ang tanong, sino bang nag-aproba? Ha? Hugas kamay, Poncia Pilato. Hindi Poncio, Poncia Pilato. We could have used those funds for increasing spending on social welfare, education, and public health government and to hedge debt payments for up to 20 years. Aha. Alam mo yan eh. Na 20 years yung kontrata eh. Di ba? His gross lack of understanding and incompetence in financial management handicap the ability of Manila mayors for 20 years. That affects 7 mayoral terms. Mayor Lacuna, stress. Wow, stress. Ngayon ka lang na-stress kasi nga, eleksyon eh. To put the 0.3 billion is perspective and context, Lacuna said that amount is greater than our education budget of around 1.6 billion. It is also greater than the 1.468 billion budget for economic services, greater than 1.45 billion for the operating budget of our 6 cities, hospitals, mga kuwes. Check note. Nangutang si Hermes Comorino pag-upo niya 2019 hanggang natapos niya ang termino 2022. O bakit hindi nagkahirap-hirap? Bakit po hindi sila nagkahirap-hirap? Kasi after 1 year, magbabayad ka na. Babayaran mo na yung sa bangko. O bakit nakayaan na noon ni Hermes Comorino? Isa lang ibig sabihin, hindi nyo kaya. Umalis na kayo dyan, si Mang. Magalisa na kayo dyan, Noy. Ano pa ginantay nyo? Ha? Hindi nyo pala kaya. Ba't nakaya ni Hermes Comorino noon? Ha? Kalukuhan. Malaking kalukuhan iyan. Binubuo ng bawat taxpayer na at residente ng Manila ang pababayad sa higanting utang. Alam mo yan, higanting utang. Talaga yan, higanti. Kasi nga, mga hinaghiganti yung mga building na napatayo ni Hermes Comorino, di ba? Na walang pakundangan ipinasa sa atin ni Francisco Dumaguso. Walang pakundangan. Alam mo, nandoon ka sa tabi niya. Kailangan bilis kilos. Para hindi mabutan na inflation rate, mga kuis, mga gayas. Sibang talaga. Isinadlak niya ang lungsod sa counting gamot, mas counting education allowance, mas counting tuition subsidy at mas counting seniors allowance. Hindi niya iniisip ang mga Manileño noong umutang siya ng 17.8 billion sa bangko. Ang mahalaga sa kanya noon ay maipagmayabang siya para sa kanyang ambisyon na maging presidente sa the incumbent mayor said. May pagmayabang? Sa tingin mo ba? Ha? Nagugutom ang mga Manileño sa panahon ng pandemya? Hindi yata. City of Manila lang yata yung napaka-progresibo sa panahon ng pandemya. Laging nangunguna sa gamot, sa bakuna, andyan lahat eh. Paano mo nasabing napabayaan? Yung mga programa niya sa senior, sa kanya galing yan. Sa senior, sa mga estudyante. Sa kanya galing yan, di ba? Ano ba yan? Lacuna said because Francisco Dumaguso does not know any better and remains playlist to the aggravated suffering he imposed of Manileño, he will inflict the same financial management of the city if given the chance to take control again of city. Kita nyo mga kois, mga guys, hindi daw pinag-aralan. Andun ka nung binanggit ni Hermes Comorino. Alam mo na napag-aralan nyo yan. Huwag kang magmang-maangan eh. Yan tayo, mahilig kayo magpamang-maangan eh. Alam nyo yan. Kasama kayo yan eh. Ha? At hindi napabayaan. Sa panahon ni Hermes Comorino, nagsimulan na po silang nagbayad niyan. Sa pag-upo mo, siyempre pagpatuloy mo yun kasi alam mo 20 years yung kontrata.
O bakit napabayaan ngayon? O, kalinisan, nga. Eh baka naman yung hindi nyo pagbayad sa Lionel, isisisi nyo kay Yormes Moreno. Ay, nasisi na nga si Yormes Moreno eh. Dahil daw sa utang. Wow. Eh bakit hindi nagkaganyan-ganyan sa panahon 2019 to 2022 sa loob ng 3 taon na si Yormes Moreno? Bakit? Ha? Ganun po kasi kagaling ang ibuting Yormes Moreno, kaya galit kayo na may babalik ni Yormes Moreno dahil ayaw nyo na babalik muli yung City of Manila sa kapanahunan ni Yormes Moreno na progresibo. Gusto nyo kadugyutan. Yan po ginagawa nyo, yung kadugyutan, di ba? Yan tayo. O, di ba? Okay, komento po ng yung mga opinion o reaction sa comment section ng ating video tungkol dito sa post na panira ni Mayora Lacona. Mga panira naman po talaga yan. Kasi alam niya po yan. Alam niya po yan. Huwag po siyang magmangmangan. Okay, may love shoutout po sa ating lahat. So for now, I'm gone. Manila, God first. God bless all peace. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like